Hello po. Hello po uli. Ito po, pangalawa at panghuli ko na. At hindi ako sigurado kung ako'y maiimbitan pa rito. Kaya lulubos-lubusin ko na. Buhay po ba kayo? Amen! Subalit ako po ay masaya sapagkat naging bahagi ako ng Sunday service dito sa aking alma mater. In fact, pagpa ako'y nagpapakilala dito sa inyong church, sinasabi ko po ay ako po ay ampon ng temple. Ampon po ako ng temple at malapit na pong maging legal. Amen. Kaya siguro sa mga sunod na pagtitipon, hindi nyo na ako makakalimutan. Kahit yung salitang abnormal na lang ang matandaan nyo, ayos na ho yun. Amen. Kaya bukas, maglalakad ka sa daan, tandaan mo, abnormal ka, ha? Papasok ka sa trabaho, abnormal ka. Babalik ka sa church na Sunday, abnormal ka pa rin. Dahil gagawa ka ng mas higit dun sa mga ginagawa mo na. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, ating pumbuksan ang ating mga banal na kasulatan. At kanina sa totoo lang po, hindi po ako nagpipreach ng mahaba sa church namin. Dito lang po ata ako nakapag-preach. Sabi ng misis ko ang tagal mo nag-preach. Opo, totoo po yan. No? Sa church namin, hindi ka pwedeng magmahaba. Dahil yung mga tao dun may inip agad. So sanay po sila sa hindi naman gano'ng kahaba. Hindi naman din gano'ng kaiksi. Tama-tama lang. But around 45 minutes. And that's enough. So I don't think ito pong mensahe natin ngayong tanghali ay mahaba pa sapagkat alam ko yung iba inaantok. Aminin nyo man hindi, inaantok ko kayo. At wala hong masama dyan. Kahit po matulog kayo, basta nakadilat lang ang inyong mata. Ayos po yan. Para sigurado lang kami na hindi kayo natutulog. Let us all stand in 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 9. Alright. Basahin po natin dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 9. May mga nakasabayan po ako dito sa church po, dito sa temple, pero hindi ko na rin masyadong nakikita. At meron din ho kami dating nag-a-attend sa church namin na member ho dito na na-attend dito. Ewan ko kung nandito pa ba sir si Sister Cel? Cel, malyari siya sa nanay Flores? Parang may kaugnayan sa Flores. Nag-a-attend pa po ba siya? Pamisan-misan. Nung pong missions conference, pagkatapos po ng service, pinuntahan niya ako at nagpasalamat siya. Sapagkat doon po sa church, nakapagpatuloy siya. Pagdating niyo na ho rito, nakapagpatuloy siya. In fact, backslider ho yun. Kaya napakaganda na mga members po, pag napunta kayo sa ibang lugar, natuturuan kayong maging faithful sa gawain ng Diyos. At maging tapat sa Panginoon. Okay, dito 2 Corinthians chapter 12, basahin po natin ang verse 2 to 9. Sa sobrang dami nyo po, minsan di nyo na maalala yung ibang member na po. Kasi sa amin po, pag nag-service kami, talagang alam na yung mga mukha namin. Alam mo kung sino yung absent. Alam mo kung sino yung wala. No? O dito kung minsan, di na napapansin yung wala. Pero alam ko, na naaalala kayo, tanda-tanda kayo ng mga pastor ho natin. Di ba? Sigurado ko, gamay na gamay ho kayo at memorize ho ang inyong mga itsura. Kayo ho ba, memorize yung mga itsura ng mga katabi nyo every time? Mag-service kayo? Yung po ba mga katabi nyo yan lagi ang katabi nyo every Sunday? Kaya pala lagi ho kayo malungkot, no? Yan lagi ang katabi nyo. Amen. Alright. Basahin na naman natin. Chapter 12, verse 2 to 4. 2 to 9. Just to make this long reading short, basahin po natin verse 2 to 4. Okay? Anyway, sa mga points po natin ngayong tanghali, dadaanan po natin ng mga ilang verse. Okay? Handa na po ba kayo? Okay, I'll read verse 2. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 2, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth, such an one caught up to the third heaven.
verse number 4. Sabayan po ninyo ko, begin. How that he was caught up into the paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. And then, jump lang ho tayo na po, verse 7 to 9. Jump po tayo doon sa verse 7 to 9. Basahin po natin. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Yes. Okay, verse 9 po. Sabay-sabay tayo. Huling verse na po natin to sa ating text. Begin. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Let us pray. Let's bow our head again. Let's pray. Father, again, we ask you to bless our message. This is the last and the concluding part of our service, our worship service, O God. Bless me and bless the message, and also, God, bless the listeners. May you open their hearts, and may your word will have the free course in our midst to be delivered and be a blessing, O God. Uwi po kami na dala namin ang mensaheng ito. Salamat, Ama, sa pribileyo na makapag-minister muli ng inyong mga salita. Ito po yung aking dalang, inihiling ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ho, pag tayo po ay nasa church, isipin mo lagi na hindi ka lamang nagsisimba, kundi tayo nagsasamba. Amen? Those programs we have in our church service, we call them ways to worship, ways to serve the Lord. But the thing is, hindi ho tayo nagpunta rito para lang magsimba. Marami ho kasi sa atin, pupunta tayo sa church, nagsisimba tayo, pero hindi talaga tayo nagsasamba. Iba ho, mga kapatid, ang nagsisimba sa nagsasamba. Kapag tinanong ka sa kagaling, nagsimba ako. Ngayon nga, nauuso yung sumba, di ba? Ang dami nagsusumba, pero hindi naman nagsisimba. Pumayat nga, pero yung kanilang kasabay ng kanilang pagpayat, pumayat din ang kanilang kaluluwa. Dahil puro lang sumba, wala nang simba. But above it, kinakailangan maintindihan natin na hindi ho tayo nagpupunta sa church para lang magsimba. Nandito tayo para magsimba. We worship the King of Kings and the Lord of Lords. Kasi pag nagsimba kayong nag-attend ka lang, ang tawag ho doon, nagsimba. Nag-attend ako sa church. Nagpunta ako, dumalaw ako sa aming service. Nag-serve ako, ang tawag ho dyan, nagsimba ka. Pag walang pagbabago sa buhay mo, pag yung mga salita na ating napakinggan, especially from the Word of God, from the message, from the pulpit, and then ibig sabihin to, nagsimba ka lang. Kaya sa mga churches, marami nagsisimba, pero konti lang ang nagsasamba. Kasi wala namang bunga. Wala naman nagpapagbabago sa buhay natin. Now on this part, on these verses, it was the time when Apostle Paul prayed to the Lord, na sabi niya, Lord, remove the thorn in my flesh. I don't know exactly kung ano ho itong thorn in the flesh. Some said this is an illness in the body. So whatever it is, ito ho ay kanyang dinalangin, pinagpray ni Apostle Paul na alisin ng Panginoon. Kasi ho, nagiging mahina ang kanyang pangangatawan. And then, Paul had come to a place, to a point, to thank God for his infirmities. Dumating siya sa point na nung siya po ay nagkasakit, mas lalo siyang naging matapat. Lalo siya naging faithful sa Diyos. Lalo siyang nagkaroon ng pagkakataon na lumalim siya sa Panginoon. And now I understand, and you should understand as well, verse 10, nasabi niya doon sa last part ng verse 10, I'll not read that whole verse, for when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, sabi niya, doon ako malakas. Now, maaring naguguluhan ho kayo sa verse. Nasabi ni Paul, kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Alam niyo ho ba kung anong ibig sabihin nung sinabi ni Paul, na kung kailan siya mahina, doon siya malakas? Ito ho yan eh. Alam niyo ho, malimit sa buhay natin, pag we are financially well off, hindi natin napapansin ng Diyos. Pag malakas ang ating financial base, pag okay ang ating financial, ang ating mga income, we never get the time to kneel down and pray and ask God to serve Him.
Wala tayong oras na magsamba, maglingkod sa Diyos, ni mag-pray, ni magbasa ng Bible, hindi mo napapansin ng Panginoon. Kasi well off ka eh. Di ba? Pagka humalusog tayo, hindi tayo nagpe-pray ng matinding prayer. Pagka humaayos tayo, kumusta ka Brad? Okay lang. Pag okay ka, ibig sabihin, hindi mo napapansin ng Diyos. And this is what Apostle Paul sabi niya, kailan ako mahina physically, doon naman ako malapit sa Diyos. And mind me, brethren, there are times God is allowing us para magkasakit tayo dahil kung minsan, aminin natin, hindi. Kung kailan tayo may sakit, doon naman tayo malapit sa Diyos. Kung kailan tayo mahina physically, doon tayo. Pag nag-pray ka, di ba? Grabing prayer mo, yumayanig lahat. Pero pagkala nyo, pag wala tayong sakit, parang yung prayer natin, nanggagaling lang sa bibig. No, marami sa atin nagpe-pray, pero wala naman dating yung prayer. Yung iba nga, meron ako naalala, ang prayer niya, ang ginawa ho niya, nilista niya lahat ng prayer niya, sinulat niya lahat. Tapos nilagay niya sa harap ng cabinet. Ang sabi niya, Lord, ayun po yung aking mga prayer. Pakibasa niyo na lang po. Isipin mo, utusan pa niya ang Panginoon. Totoo naman, mababasa ng Diyos yun eh. Pero hindi ho ba dapat pag nag-pray tayo, nanggagaling sa puso natin? Kaya nga mga kapatid, kung minsan may nangyayaring aksidente sa atin para mailapit ka sa Diyos, kung minsan nakakasakit ka, kung minsan nababankrupt ka, kung minsan may nangyayaring hindi maganda sa atin, because God is letting you feel that sometimes when we are weak, then we are strong. Kung kailan tayo mahina, doon tayo malapit sa Diyos. Kung kailan tayo walang-wala, doon natin lalapitan ng Diyos. Pag tayo ay may mga minor na sakit, di ho ba? Pag minor na sakit, lagnat-lagnat na, kaya maggamot ka lang, magparacetamol ka lang, mawawala na yan. Kailan ho tayo nagpapa-check up? Kailan tayo magpapadoktor? Pag malala na. Uy, malala na yung ubo mo, malala na yung sakit mo. Sabi niya, pumunta ka na sa doktor, magpa-check up ka na. Tayo naman, makikinig tayo sa doktor. Tama naman yon. Ang ibig sabihin ho nun, kailan tayo ho lalapit sa Diyos? Kung minsan, pag malala na tayo. Pwede ho ba, kahit hindi tayo malala, pwede namang lumapit sa Panginoon? Pwede ba maging faithful ka sa church kahit wala ka sakit? Pwede ba maging faithful ka sa gawain ng Diyos kahit na hindi ka pa nababankrupt, gumaganda ang business mo, gumaganda ang trabaho mo, nag-aaral ka ng maayos, pinag-aaral ka ng mga magulang mo, maging faithful ka sa gawain ng Panginoon. Hindi yung pag may nangyari na, doon ka pa lang maging faithful. Dahil mga kapatid, I'm telling you this, darating ka sa point that God will allow these things para lang mailapit ka sa Kanya. And brethren, alam nyo, ang Diyos is always very in love to us. In love na in love ang Panginoon sa atin, kahit na kung minsan hindi mo siya mahal, kahit minsan tinalikuran mo siya, kahit minsan, siya ho ay hindi mo siya pinansin, kahit minsan hindi mo siya tinatawag, kahit minsan hindi ka nagdadasal, but still God is very much in love to us. Alam nyo, yung mga may girlfriend, may boyfriend, pagka tinalikuran ka ng yung girlfriend, minsan ayaw mo na rin siya. O, yung mga iba dyan, baka nag-date pa kayo kahapon, di ba? Di ho ba, araw na mga kapuso kahapon? O, di ba? Baka kahapon yung iba nag-break. Yung iba, hiniwalayan. Yung iba, nag-cool off. Wow, may cool off pa kayo nalalaman, ha? Pero sa totoo lang yan, mga kapatid, pagka binrake ka na niya, ayaw mo na siya. Pagka may ginawa siyang pangit, tingnan nyo sa church. Alam nyo, pagka kayo nasa church, magandang ginagawa ng church sa inyo, faithful ho kayo eh. Papaano pagka natitisod ka na sa mga member, mag-stay ka pa ba? Papaano pag may mga ayaw ka na sa church, mag-stay ka pa ba? Now, this afternoon, let me deal with this problem. Maghahanap po ako ng problema ngayong hapon, mga kapatid. At ang problemang ito ay wala sa labas. Wala ho sa labas. Ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Diyos, walang pwedeng makakapagpigil sa iyo kahit kaibigan mo, kahit barkada mo, kahit sino pang nandyan sa mundo. Hindi ka pwedeng mapipigil sa paglilingkod mo sa Diyos. Neither the church. Pag ang church, tinayo ng Panginoon. No, ang sabi ng Bible, hindi pwedeng ito ay hadlangan. Nothing that will prevail, the gates of the church, even the gates of hell, shall not prevail against it. Huwag mo sabihin, pag umalis ako sa church na ito, hihina ang church na ito. Pag nawala ako sa church na ito, mawawala na rin ang church na ito. Pag hindi na ako naging giver sa church, hihina ang church namin. No! This is God's church and this is not your church.
Mga kapatid, kahit na umalis pa tayo, mananatili ang church, pero wag kang umalis. Mas maganda nandiyan ka. It's not that the church needs you. It's that you need the church more than that the church needs you. Siguro iniisip nyo, baka pag umalis ako dito sa church, hindi ko mapaparalyze. Church ho ng Panginoon to eh. Ang sabi nga ng Panginoon, kahit pintuan ng Hades, hindi mananaig. Church ho ng Panginoon to. Alam nyo ko, kung sinong sisira sa church, hindi mga outsider. Nasa loob ang problema. Tingnan nyo yung anay. Panakita nyo yung anay nasa labas. Ayan, yan, mga kapatid. Wala ka makikitang anay nasa labas. Nasa loob yan. Di ba? Ginangat-ngat yung kahoy sa loob, unti-unti humihina. Ang lakas ho ng halaman ay wala ho sa dahon, wala ho sa bunga, wala doon sa trunk, wala ho sa branch. Saan ho nakasalalay ang lakas ng puno? Nasa ugat. At tanging ugat lang ang hindi nakikita sa puno. Na ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, artificial pa lang ito. Nagsiservice ka, nag-a-attend ka sa church, no po, ito'y palabas pa lang. Ang totoong lakas ng Kristiyano, ang totoong lakas ng church, nakasalalay sa mga ugat ng bawat membro dito sa church. Kaya kinakailangan ang bawat isa atin, nag-uugat ho tayo. And remember this, the more na ang ugat ng halaman lumalaki, humahaba, the more na magiging matibay yan. And no wonder why Apostle Paul said and encouraged the churches in Colossians as well as in Ephesians, rooted and, di ba, grounded in love. Rooted and built up in Him. Yan ang mga sinabi niya. Kaya kailangan mag-ugat ka. At para mag-ugat ka dito sa church, mga kapatid, manatili ka rito. Dito ka tinanim ng Diyos, hindi ka doon magbubunga. At ako sigurado ko, hindi nagkamali ang Diyos nung nilagay ka dito sa church. Kayo ho ba naniniwala nung nilagay kayo ng Panginoon sa church na ito, hindi nagkamali ang Diyos? Hindi ho kayong namili ng church na to, ang Diyos ang namili para sa inyo. At sigurado ang Diyos nung nilagay ka niya, magbubunga ka. Only that, you need to be rooted. Dahil pagkaho, wala kayong ugat dito sa simbahan, mga kapatid, madali kayong maalis. Madali kayong mawala. Di ba ang halaman, pagka maliit pa lang, maliit ang ugat? Madaling mawala yan. Konting lang, hangin, mahinang hangin lang, tumutumba na. Pero alam nyo ba ang Kristiyanong matibay? Ang halaman na itinanim na malalim ang kanyang ugat, at ang kanyang ugat ay malaki at mahaba. Kahit anong gawin mo dyan, mananatili yan. Kahit tisod na yan, magpapatuloy pa rin yan. Kahit maraming problema yan, mananatili yan. Kahit maraming pangangailangan, maraming stress, mananatili yan. Why? Sapagkat malalim na ang kanyang ugat sa gawain ng Diyos. Ang problema ito ho eh. Wala ka pa man nga ugat, umaalis ka na. Para bang yung artista, hindi pa man sumikat, nalaos na. Alam niyo yung mga ganon? Di ka pa man nga sumikat, laos ka na. Di ka pa man nga nag-ugat sa church, umalis ka na, mag-ugat ka muna. Mag-attend ka ng church, mag-attend ka ng Sunday school, mag-attend ka ng prayer meeting, lahat ng gawain, atinan mo, wag mo nga piliin. Ay, hindi naman gwapo yung nagtuturo, hindi naman gwapo yung nagpipreach, hindi naman magaling, matalino yung nangangaral. Mamimili, no, wag kang mamili. Pag word of God dyan, makakapagpatibay yan sa'yo. Alam nyo, dito sa church na ito, naniniwala ko may mga matatandang members sa church na ito. Since then, andito pa rin kayo. Alam nyo bakit kayo hindi maalis-alis dito sa church? Ang hahaba na kaya ng ugat ho ninyo. Ang hahaba na yung ugat nyo, hindi yung ugat sa paa. Alam ko, totoo talaga yon. May mga ugat na tayo sa mga paa. Bakit sinasabi ko yung spiritual root? Di ba? Tingnan nyo ho. Kahit na may edad na yan, kanina hong umaga, mayroon daw yung katabi ni Sister Gail, yung medyo may edad na, 81. Ba, sa amin ho, ang pinakamatanda, alapan 70, 60 plus. No, nag-a-attend. No, andyan ho siya, pero sabi lang niya, hindi talaga siya maka-attend ng afternoon. Ay, may edad na ho yun 81 na eh. O ikaw nga, wala ka pa man 81, 18 ka pa lang, nangihina ka na agad. 18 ka pa lang, 20s ka pa lang, 30s ka pa lang. Di ba? Nawawala ka na. Hindi ka lang nawawala. Nagwawala ka pa. O isipin mo yan, kapatid. Di ka pa man nga nag-ugat, nawala ka na. Mag-ugat ka muna.
Kuminsan nakakainip, kuminsan hindi. Kuminsan masaya, kuminsan hindi. Kuminsan nakakatawa, kuminsan nalungkot. Kuminsan okay, kuminsan hindi. Okay lang yan. Kaya okay, hindi, magpatuloy ka para yung ugat mo lumalim, tumibay, at maging malakas ka. Para kahit ano man gawin ng dyablo, hindi ka maaalis. Hindi ka matitinag. Oy, dyablo, hindi mo aalis sa church na ito. Ang Diyos kaya ang naglagay sa akin dito. At hindi nagkamali ang Diyos. Magbubunga ako rito at alam ko gagamitin ako ng Diyos. Una, what's the problem? No, meron ho ako nakitang problema. Sa loob. No, sa loob na ito yung nagiging problema sa loob ng church. As I said, that nothing can hinder and nothing can stop the growth of the church. No, except the members themselves. Pag tayo na ho naging problema, nakaka-apekto ho yan sa paglago ng simbahan. Alam nyo, kahit pagbabatuin tayo dito sa palibot ng simbahan, hindi makakahadlang. Lalo nga tayong umiinit pag ganun eh. Pero di ba, ang nakakapagpahina sa atin, yung makakita ka ng kapwa mo membro, kapwa mo baptistas, magkikita kayo sa Walter Mark, umiinom siya, naninigarilyo. Di ba nakakapanghina yun? Di ba baptist yun? May nakita na ho ba kayong ganon? Wala pa naman, salamat naman. Kanina daw, may nakita. Kasi nyo, doon ho sa amin, meron ako na Bible study, di nagsosoul winning ho kami. Habang nagsosoul winning kami, naalaman ko na lang, baptist po pala lahat ang sinosoul winning ko. Pastor, sabi niya, ang totoo po niyan, baptist ho kami lahat. Dito po kami sa church dito sa IBMA. IBMA ho eh. Lahat po pala, lahat po kayo baptist. E di lahat po kayo saved. Opo. Dahil sila baptist, saved naman, hindi ko na Bible study. Sabi ko, nire-respeto ko po yung pastor nyo. No? Sapagkat baptist ho kayo, hindi na ho ako magsosoul winning. Magpe-pray na lang ho ako at iiwan ko na kayo. At magpatuloy ho kayo sa church nyo. Pero nyo, malungkot mga kapatid, habang nagkukwentuhan kami, may isa na ninigarilyo. Grabe yung manigarilyo. Hindi ho ba ang usual ang tendency pag nakakita kang member na ninigarilyo, lalo na pastor nakakita, itatago niya. Am I right? Maihiya ka pa eh. Yun, hindi na naihiya eh. Habang nagkukwentuhan kami, bumubuga pa siya ng usok. Eh pag wala na hong hiya, ano ho yun? Walang hiya, di ba? Di man lang nahiya, baptist ho. Alam nyo mga kapatid, marami pa rin Kristiyano ngayon nabubuhay sa kasalanan. Hindi makatalikuran ng alak, hindi matalikuran ng bisyo, hindi matalikuran ng sigarilyo. Eh, pastor, di na ako naninigarilyo. Ano na lang, yung social na ngayon eh, di ba? Kahit nasa loob ka ng mall, pwede na. Anong tawag ko doon? Oh, yun nga po yun. Oh, akala nyo, di sigarilyo pa rin yan eh. May naalala ko tuloy, isang kwento. Di naglalakad si pastor sa kalsada, nagsosoul winning siya. Eh, may nakita siyang isang member. Eh, bago niya nakita yung member, nakita na siya ng member, naunahan siya. So, ang ginawa ho niya, itinago niya yung kanyang sigarilyo. Pagtago ho ng kanyang sigarilyo, hindi niya naisip na mayroon palang sigarilyo nakaipit dito. O yun tuloy, nalaman ni pastor, Brad, ano ba yung sa tenga mo? O, di ba? Hindi mo matatago ang kasalanan mo at malalaman ng Diyos yan. Yung isa naman, di nagbisita si pastor. Nung nagbisita siya, kumatok sa gate. Tapos pagkatok niya sa gate, naitago niya. Siyempre, kumakatok muna yung pastor eh. Di naman dire-diretso. So naitago niya. Naitapon niya yung sigarilyo. Di nagpapaalam na ngayon ng pastor, umalis na. Success, sabi niya. Buti na lang. Naitago ko yung sigarilyo. May nakalimutan si pastor. Siyempre, hindi na siya kakatok, dire-diretso na siya. Sinisigarilyo ho siya. Nung naninigarilyo siya, naitapon niya yung sigarilyo, pero yung usok nasa bibig. Brad, sabi ho ng pastor, Brad, sabi niya, may nakalimutan ako eh. Nung hindi niya humapigilan, pastor nandoon po, bumuga yung usok. Talagang hindi niya matago, mga kapatid. Alam niyo bakit? Kasi man ang ginawa mo sa dilim, sabi niya, ihahayag sa bubong. Isisigaw yan. Hindi mo maitatago. Yun ho yung nakakatisod. Yun ho yung nakakasira sa church. Pag ang testimony ng bawat membro, sira.
And this is what I'm saying. This is what we call internal weaknesses. That in the church, we can find them. Ungodly men. We have so many of them. They may do many things. No, in the church. They may harm the church. They may harm the growth of the church. Mananakit ito ng pastor. Mananakit tayo ng simbahan. Sasaktan ng bawat member sa church. Ito ho yung gagawa ng problema sa loob ng church para iskwandel, sirain, i-divide ang church. But I hope today, wala ho sa atin dito sa kalagitnaan nating ganong member. Di ba? Our internal weakness have rendered our churches helpless and powerless. What are the internal weaknesses that may harm the growth of our churches? First, punta muna ako sa una. Unang-una, weakness of faith. The first internal weakness in the church, inside the church, is the weakness of every member's weakness of faith. Yung kahinaan ng pananampalataya, according to Matthew chapter 17, verse 17, nais ko pong basahin natin. Weakness of faith, little faith. Yung maliit ang pananampalataya. As I said this morning, we are not defeated because of the great enemy, but because of our little faith. Ba't di ka na nag-a-attend? Naalala ko tuloy yung kwento ng pastor. Sabi niya, ba't di ka na nagbabasketball? Kasi hindi na ako nakakashoot. Kayo ho mga nagbabasketball, makakashoot ho ba kayo kung hindi kayo nagbabasketball? Come on, tell me. Kayo po mga nagbabasketball, makakashoot ka ba kung hindi ka nagbabasketball? Ay, hindi. Imposible yan. Di ba? So sabi ng pastor, ba't di ka na nagbabasketball? Kasi po, hindi na ako nakakashoot. Magbasketball ka uli para makashoot ka. Ba't di ka na nanliligaw? Kasi po, lagi ako nababasted. O di manligaw o uli, baka susunod, sagutin ka na niya. Ba't di ka na nagbibigay ng tithes mo? Kasi po, hindi na ako nabibless. Magbigay ka uli. Magbigay ka, magpatuloy ka. Mabibless ka rin. Hello? Am I right? Ganun ho yun eh. Kaya tingnan nyo sa Bible, no? Yung kawalan at kahinaan ng pananampalataya natin ang nagiging hadlang sa paglago ng simbahan, sa paglago ng bawat isa. Look at this. Weak faith produces no activity. Pag mahina ang pananampalataya mo, wala kang activities. Yung activities mo sa church, yung gawain mo sa gawain ng Panginoon, hindi mo na ginagawa yan. Kasi nga, mahina ka eh. Tatandaan nyo, pag ang physical na pangangatawan natin mahina, hindi tayo makatayo ng maayos, hindi ka makalakad, hindi ka makatrabaho, hindi ka makagalaw. Ganon din yung ating spiritual faith. When our faith is weakened by the world, then our activities is lessen and lessen. Kumukonti until such time na wala ka nang ginagawa. And remember this, pag wala ka nang ginagawa, mapaparalyze ka, kapatid. Kaya alam nyo ba sa bawat simbahan, may mga membrong paralyzed, may mga member na hindi na gumagalaw. Pag hindi mo na ginagalaw ang kamay mo, sooner, hindi mo na may gagalaw yan. Sinubukan nyo na hubang hindi nyo igalaw ang inyong kamay for 2 weeks? Subukan nyo ho, mula sa araw na ito, 2 weeks, huwag nyo igalaw. Ano ho ang tendency pag yung paa natin naiipit, tapos hindi natin ginagalaw? Anong tawag ho doon? Napupulikat, di ba? Parang ang sakit. Kaya nga, nag-iiba-iba tayong posisyon eh. Because we want activities. We want na ang ating katawan ma-preserve natin yung life inside. Di ba? And so, ganun din. Pag ang ating faith, hindi ho na-exercise yan. Pag ang ating faith, wala hong activities, no, walang paggalaw, ay mamamatay ho yan, mapaparalyze. And this is the reason why churches don't grow. And this is the reason why members don't grow in the church. You know why? Because there are members who have lack of faith, who have little faith, and sometimes no faith at all. Sabi ng pastor, kaya ba natin itayo ang church? Ay, hindi siguro, kukunti lang tayo eh. Alam nyo ba, God specializes those, and God masters peace is those things that are impossible and those things that are invisible. Ayaw ng Diyos na gawin niya ang church na naibuild ito sapagkat marami tayo.
Mga kapatid, huwag niyo hong isipin na itayo po ang Bible Baptist Temple dahil marami ho kayo. Na itayo ho ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag ho tayong maging magmapuri sa sarili natin kasi marami kami, kasi marami kaming giver, kasi marami nagbino. Naitayo ho ang church na ito because of God's power. And don't you know, pag sinabi natin na itayo ang church na ito sa kapangyarihan ng Diyos, wala sa atin para din magmayabang. It's only to God be the glory sapagkat kapangyarihan lang ng Diyos na tumindig at tumayo at nagpapatuloy ang iglesia ng Diyos. Pag sinabi mo, like Nebuchadnezzar, hindi ba ito yung Babylon na tinayo ko dahil ako'y magaling, dahil ako'y matalino, dahil ako'y malakas? Alam mo, isang araw babagsak ka rin. Ang sabi ng Bible, yung mayabang, bababa yan. Yung mababa, sabi niya, itataas ng Diyos. Mas masarap pag ang Diyos ang nagtaas sa atin. Dahil humble tayo. Sa maniwala ho kayo sa hindi, mga kapatid, ilan lang ho mga members sa church namin. And I like that. Hindi ko sinasabing gusto ko yung konti lang kami. Ang gusto ko, kahit konti lang kami, ang Diyos namin makapangyarihan. He can do it. It's not because of the numbers. Marami na tayo. Maraming mga members dito sa church. Kaya tayo, mga kapatid, higit pa rito mangyayari sa church ninyo dahil ang Diyos nyo ay Diyos din namin. Ang Diyos namin ay Diyos ninyo. Makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Alam nyo ba, pag ang Diyos lagi ang tinataas natin, wala tayong pwede ipagmayabang. Lagi nating sasabihin, sa Diyos ang papuri. Di ba? Kasi makakarinig ka ng mga tao na, uy, kaya nangyari yan kasi magagaling kami rito, marami kami mga ganito. Hindi. Kaya nangyari ho lahat to, mga kapatid, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. At hindi natin kaya ng Diyos. Alam nyo ba bakit tayo po nagpe-pray? Kasi hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Hello? Lord, tulungan mo ko sana maligtas ang aking mahal sa buhay. Hindi mo kayang iligtas sa mga magulang mo. Kasi ho, nagpe-pray ka na maligtas sila. And God saved them, and that's the reason why you pray. Lord, ibigay mo nga aking pangangailangan. Why are you asking that? Because you cannot, but God can. And I read something, sabi niya, bakit ito tayo may mga kulang sa buhay? Hindi isip Bakit may mga kulang? No. Kasi daw, kung wala nang kulang, kung kumpleto na, wala na tayong hihingin sa Diyos. Have you realized that? Magpipray ka ba na bigyan ka ng sasakyan ng Diyos kung may sasakyan ka na? Siyempre hindi. Magpipray ka ba na bigyan kang bahay ng Diyos kung may bahay ka na? Hindi. Magpipray ka ba bigyan ka ng asawa ng Diyos, may asawa ka na? O hindi. Kayo kung may asawa, huwag na kayo mag-pray na magkaroon kayo pa ng asawa. Mag-pray kayo na maging mabait ang asawa nyo. Hello? Sino pong may mga asawa na rito? Amen. Sino rito ang gustong mag-asawa? Amen. Wala. Lahat o kayo gusto nyo maging single. O, tignan nyo. Pag nag-pray ka na, Lord, bigyan mo ako ng asawa, ibig sabihin wala kang asawa. And God sometimes allow. O, tignan nyo yung mga nag-testimony natin kanina, yung si Brother Iris, 29 na pala siya. Alam mo, Brad, nagpakasal ako. Kinasal kami, 25 ako. Nasa edad ka na. Si kasal ni Heart Evangelista ngayon, 30 na siya. Oh, di ba? May edad na yun. Okay na yun. Pero pag may asawa ka na, huwag ka na mag-pray na magka-asawa ka pa. Pag-pray mo muna, kunin ng Diyos ang asawa mo. Okay po ba yun? O gano'n, Lord, sana kunin mo na yung aking asawa. Madalian mo na, Lord, para makapag-asawa na ako iba, nasusuya na ako sa mukha niya. Araw at gabi siyang kasama ko, araw at gabi, bumabalandra niya yung mukha niya sa akin. Pero alam niyo ho, bakit tayo may mga kakulangan? Para mag-pray pa tayo. Kasi kung wala ka ng kulang, wala ka ng hihingin. And sometimes, look at this, the more na maraming kulang sa'yo, the more na nagpe-pray ka. Kaya hindi ka dapat mainggit na wala ka na mayroon sila. Dahil meron ka rin na wala sila. At yung meron ka, yun ang kinaiinggitan nila na hindi nila napapansin. May Diyos ka kaya? Bakit ka malungkot? May Diyos ka. May church ka. Ang saya sa church. Ang sayang may Diyos. Ang sayang maging Kristiyano. Bawat Lunes, Linggo, Martes, Merkules, Huwebes, Sabado, Linggo. Oh, nadoble pa. Masayang maging Kristiyano. Tapos ikaw, pagka ikaw ay wala na sa church, o kaya, yung iba naman kung kailan nasa church, doon malungkot.
Pagkasama ang barkada, kung umiti, gumagalapak pa, parang kawayan na pinunit. Di ba? Pero sa church, di man lang makangiti. Tawanan na lahat siya, hindi man tumatawa. Di ko alam kung ano nararamdaman niya. Di ko alam kung nasa anong isip niya. Forward na lahat siya, naiwan pa. Kasi mahina yung faith mo eh. Nakadepende ka sa sarili mo. No, weak faith produces no activities. Weak faith cannot see impossible and invisible things. That's why you cannot see God. Because God is invisible. You cannot see Him without faith. And the Bible tells us in Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please Him. Totoo, na walang makalapit sa Kanya, anumang kaloob mo sa Kanya, pag walang pananampalatayan, hindi matutuwa ang Diyos. Akala mo tuwan-tuwa ang Diyos dahil ang ganda ng damit mo. Akala mo tuwan-tuwa ang Diyos dahil maganda ang boses mo. Hindi. Kaya natutuwa ang Diyos sa boses mo kasi ang puso mo'y matuwid. It is not actually the song, it is the heart. That's why when you sing, you don't sing from the mouth, from the lips, from the mouth. You sing from the heart. And you don't sing for people, you sing for the Lord. Meron isang kumanta. Nung kumanta ho siya, mali-mali yung lyrics, mali-mali yung kanta niya, mali-mali yung tono, sumemplang yung tono niya. Sabi niya, ang awit pong ito'y naalay ko sa Panginoon. Kaya akala mo, katanggap-tanggap naman dahil sa Panginoon niya inawit. Pag sa Panginoon mo iaawit yan, paghahandaan mo rin ha. Siyempre, yun nga yung faith mo eh. Di ba? Naniniwala ka sa Diyos mo ibibigay yan. Ibibigay ko yung best ko. Ganon yan. Hindi yung dito ka na lang sa pulpit magpa-practice. Sabi pa nga na iba, pasensya na ho kayo sa ano ha. Pakinggan nyo yung mensahe, hindi po yung boses. O huwag ka na kumanta. Hindi ho namin maintindihan yung mensahe kung walang boses. Am I right? Hello? Meron ho bang ganon dito? Huwag mo yung pakinggan yung boses, pakinggan nyo yung mensahe, o dapat mag-sign language ka na lang. Hindi ho namin makukuha ang mensahe kung hindi namin pakinggan yung boses. But don't mind them kung ang boses mo hindi ganun kagandahan, basta sa Panginoon yan. Ginawa mo yung best mo, nag-practice ka ng maayos, and then inalay mo sa Diyos. Gaganda rin yan. Ngayon kung nagsosolo ka lagi sintonado, every Sunday sintonado ka, mag-choir ka na muna kapatid. At least sa choir, hindi halata. Para ka lang naka-parts, di ba? Kasi solo ko, lagi ho napapansin eh. Parang alam nyo, sa church namin, may dalawang adults, kakaiba ho sila. Minsan kumanta ho sila, nakalimutan ko lang yung kanta nila, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Oo, normal ho yun eh. Normal ho yun. Pero abnormal ito. Nung kinanta nila yung "'Tis so sweet to trust in Jesus," in the tune of "What a Friend We Have in Jesus." Wow. Kakaiba ho yun. Totoo yan. Totoo yan mga kapatid. They sang the song, "'Tis so sweet to trust in Jesus," in the tune of "What a Friend We Have in Jesus." Nakarinig na ho ba kayong ganon? Abay mga kapatid, abnormal yan. Ito pa ang matindi. Natapos nila na hindi man lang nila napansin. 3 stanza ho yun natapos nila. Adults ho yan ha. Ang galing ho talaga, mga kapatid. Kahit mga magagaling na singer, kahit yung mga The Voice, hindi ho kakayanin yun, mga kapatid. Yun ang abnormal. Kasi kinanta nila yung isang kanta na ibang tono at natapos nila na hindi man lang nahalata. Kami, tawan-tawa na, pero sila hindi nila nahalata. Nung bumaba sila, ang ganda ho ng kanta nyo, no? Parang one bird o one stone in 2 birds. Kaya kapatid, yan ang faith. Panagiging matapat ka, kakaiba ang buhay mo. 'Di ba? Nagsa-shine ka, no? Lumalakas ka, nadadagdagan yung activities mo, gumagalaw ka, gumagawa ka, nagpa-participate ka, masipag ka, active ka sa church. Kaya nakakatuwa ho yung mga young people nakapa-active sa church. Kasi aminin nyo man hindi, kayo nang susunod sa mga yapak namin. Tatanda rin ho kami eh. In fact, matanda na nga ho kami eh. Kayo na yung susunod sa amin. Kaya sana pag-igiyan nyo, lalo kayo maging malakas sa Panginoon, lalo kayo maging malakas sa pananampalataya nyo. Because what is the internal weakness that may harm and make our churches helpless and powerless is weakness of faith. Pangalawa, ito ho, weakness of self-satisfaction. In Acts chapter 2, weakness in self-satisfaction. When figures are growing, pakinggan nyo ito, comfort are arising. Alam nyo ba, pag lumalaki ang bilang ng church, nagiging komportable ng iba.
Uy, wag na tayong mag-soul winning. Marami na nagso-soul winning. Wag na tayong mag-choir. Marami na nagka-choir. Di ba? Wag na tayong mag-tithes. Marami na nagta-tithes. Para bang nilalagay natin sa lugar natin. And sometimes yung iba pa nga ganito. Uy, wag na tayong mag-choir. Tapos na tayo dyan. Nag-graduate na tayo. Eh, may retirement. Nag-retire. Sabi ko nga ho, kung mayroong retirement sa church, yung salitang retire, dapat retire. Ibig sabihin, magpalit ka lang ng gulong. Pag naplatan ka, and then go on again. In the work, in the ministry, in the service, there is no retirement. Yung mga policemen natin, kung magre-retire ho kayo, that's okay. Pero sa gawain ng Diyos, kahit anong edad mo na, don't retire. Don't be tired. Go on and keep on serving. Be faithful to the Lord until He comes. Walang retirement dito. Tayo, sino ho ba yung pinakamatandang member dito sa church? Yung 81, meron pa po bang tatanda sa 81 po dito? Meron pa po bang tatanda sa 81? Oh, wala na. Siguro na yan na ho yung pinakamatandang member dito sa church. Oh, isipin nyo yan. Di ho nagre-retire. Di kayo mahiya sa balat nyo. Kayo mga young people. Tapos masyado kayong maselan sa balat. Eh siya ho, naglalakad pa ho yan. Pumapanik pa sa taas. Panik-panaog pa. Di ba? Kumakanta pa yan, nagbibigay pa. Tapos ikaw, hey, maano ako, sensitive ako eh. Hindi ako pwede maglakad sa init. Mahiya ka naman kapatid. Kung yun nga pinakamatanda sa church, nag-a-attend, aktibo. Ikaw pa kaya, na bata, binata, dalaga. May ngipin ka pa. Maayos ka pa. Pero sa mundo, alam nyo, marami sa atin, sa mundo, ang lakas-lakas. Nanonood ng basketball, sumisigaw. Di ba? Pag nanonood ng NBA, tuwan-tuwa. Pananonood ng PBA, tuwan-tuwa, lalo na pag Ginebra. At pag nakashoot si Kagiwa, anak ko, lumulundag yan. Nag-amen pa yan. Ang bihira, nanonood na lang ng basketball, nag-amen. Sa church nga, hindi maka-amen. Alam niyo yung kwento ng member na nanood ng sine sa loob ng sinehan? Dinanood siya ng sine, habang nagsisine siya, natuwa siya sa sine, pinapanood niya. Pumalakpak siya, sabi niya, amen. Ang bihira na amen siya. Sabi ng katabi niya, uy, baptist ka? Oo. Kaya pala nag-amen ka, baptist din ako. Sabi niya, huwag ka maingay. Si pastor nasa likod. Kaya po pala, no? O, di ba? Abay mga kapatid, sa mundo, ang galing-galing mo, ha? Sa mundo, panakita mo, alam nyo, kahit sa amin, yung mga young people namin, pagkasama mga barkada, abay, kung saan-saan, kahit gala ng gala yan, walang kapaguran yan. Kahit puyat ng puyat yan, kahit na anong oras umuwi, okay lang yan sa kanila. Pero sa church, hindi ka nga napupuyat eh. Prayer vigil nga, hindi ka nag-a-attend. Oy, nakakapuyat kaya yan? Masakit kaya ulo mo pag gising mo sa umaga? Di ba masakit ang ulo mo dahil nag-pray ka kaysa masakit ang ulo mo dahil Facebook ka. O kaya, nag-Dota ka lang. May iba nga, ang lakas, nakikipustahan pa sa Dota. Pero makapag-tights, hindi makapag-tights. Aminin, marami niyan. Our days today, is a days of so many self-satisfaction. Para bang mag-a-attend ka sa church, sinasatisfy mo na lang, mag-a-attend ako sa church kung matutuwa ako sa guest speaker, mag-a-attend ako kung maganda yung choir, mag-a-attend ako kung nandun yung crush ko. Parang sarili mo na lang ang iniisip mo, hindi mo na iinintindi. Kaya mainip ka, hindi, mag-attend ka. Kaya magaganda yung choir, hindi, mag-attend ka. Kasi hindi naman sila kumakanta. Para sa'yo lang, kumakanta sila para sa Panginoon. May bless ka man, hindi, kakanta yan. Mabusit ka man o hindi, kakanta pa rin yan. Kaya huwag ka na mabusit, instead, mabless ka na lang. Sasabihin mo, di naman magagaling yung choir. Ba't di ka mag-choir? Ikaw pala magaling. Di naman magaling yung nag-preach, di naman magaling yung song leader. Mas magaling ako kay Sir Kenneth. Pag ako nag-song lead, tutumbay yung church namin. Huwag ka nga mag-song lead, mga kapatid, baka matumbay itong church. Kapatid, ang Diyos ang naglalagay, kaya ang Diyos ang naglalagay, siya magaling. Hindi ikaw, pag nilagay ka ng Diyos, pagagalingin ka ng Panginoon at siyang magaling, hindi tayo. Don't satisfy yourself. Kung hindi mo nakuha ang gusto mo sa church, hindi bale, basta nakuha ng Diyos ang gusto niya sa'yo. Am I right? Hindi mo makukuha lang sa church yung lahat na hinahanap mo. You may not get all the things in the church. But what is important, that God is getting something from you.
Natuwa ako sa iyo, anak, kahit may edad ka na, kahit 81 ka na, nag-a-attend ka pa rin. Natuwa ako sa iyo, kahit mahirap ka maglakad. Meron ho ko nakitang kapatid dito kanina, naka-wheelchair eh. No ho, pero nag-a-attend pa rin. Ikaw nga, wala kang wheelchair. Gusto niyo yung wheelchair para maka-attend ho kayo? Minsan, sabi na isang member, one time ho, nasagasaan yung anak ko. Sagasaan siya yung motor sa harap ng church. Mild lang naman, minor. Tapos po niya sa sagasaan, pina-check up po siya nakasagasa. Tapos binilan siya, sir, ng prutas. Binilan siya ng prutas, at saka fruits, at saka prutas. Magkaiba ho yun. Tapos, nakita ng member, well, Dane, sabi niya, ang dami mong prutas. Sabi niya sa anak niya, nung member na yon, ay, Gian, magpasagasa ka rin. Nainggit siya para lang magkaprutas. Magpasagasa din. Kung nagpasagasa ka, patay ka, di yung prutas wala nang kwenta. Pag kayo nanonood ng mga kalamidad, tapos nagbibigay ng relief, binigyan ng bahay doon sa Tacloban, naiinggit po ba kayo? Sasabihin nyo ba, wow, buti pa siya may bahay. Binigyan siya ng bahay, binigyan siya ng pagkain. O sige, para bigyan ka rin ng pagkain, magpabaha ka rin. Patangay mo rin yung bahay mo. Pag-pray mo, Lord, sana tangayin din yung bahay ko, tangayin din yung pagkain, kabuhayan namin para bigyan din ako ng relief ng GMA, Kapuso Foundation. Hindi. Huwag kang mainggit sa kanila. Pera lang kaya yan. Material lang yan. Ang importante sa lahat, mga kapatid, faithful ka sa church, faithful ka sa gawain, at ginagamit ka sa church, you may not get more things in the church. Yung kakaatin mo, natututo ka, may natututunan ka, Sunday school, attend Sunday school. Sa kakaatin mo, may papasok din sa isip mo at mag-grow ka rin. Yung humaanak natin, mag-grow din yan, magmamature lang yan. Hintayin lang natin, medyo matagal. Hello? Di ba? Alam niyo yung mga anak natin, nung mga baby ho sila, sabi natin sa kanila, anak, maglakad ka na. Kasi napapagod na ako sa kakakarga ka sa'yo, maglakad ka na. Nung lumaki una sila, ano sabi ng nanay? Anak, sana naman ang lakad mo? Di ba? Anak, sabi niya, ubusin mo lahat ng pagkain dyan, huwag kang magtira. Sabi niya, nung baby siya, nung bata pa siya. Nung lumaki na ho siya, ano sabi ng nanay? Anak, magtira ka naman, di pa kumain kuya mo. Anak, sabi niya, matulog ka para lumaki ka. Sige, matulog ka lang na matulog para lumaki ka. Kaya tulog ng tulog, ipa-plaster na yung mata para lang makatulog yung bata. Kahit di na inaantok, patulugin pa rin. Nung lumaki na, ano sabi ng magulang? Anak, gising na, oras na. Natutulog ka na naman. Ang sabi ho ng anak, Nay, hindi ho kayo maintindihan ah. Hindi ho ba malinaw yun? Na ibig sabihin, pagka tumatanda ka, maging responsable ka naman. Hindi yung gala ka ng gala. Kung ang gala mo sa gawain ng Diyos, okay yan. Alam ko, sigurado ako sa mga magulang dito. Pag gala sa church, hindi nyo pagbabawal ng mga magulang nyo. Ay, mga anak nyo pala. Baligtad po yata. Kasi minsan baligtad na rin, di ba? Anak, pwede ba akong mag-Bible study? Ay, oo, Nay, mag-Bible study ka. Anak, pwede ba akong kumain? Ay, oo, Nay, magkumain ka. Magpakabusog ka. Ang hirap talagang magpakalaki ng magulang, no po? Po, tignan nyo, ang daming members sa church, hindi na lumalago kasi we just satisfied ourselves. Hindi baling hindi ka makinabang sa church, importante nakikinabang ang Panginoon sa atin. Natuwa siya dahil nakikinig ka, natuwa siya dahil nag-amen ka. O, tignan mo ngayon kala na amen. Hindi ko pa isisigaw. O, pangatlo na nga po para matapos na tayo. Weakness in worldliness. Ang nakakasira ho sa church, hindi lamang kawalan ng pananampalataya ng bawat isa atin, yung i-satisfy natin ang ating sarili. We're seeking our own, not the things of God. And weakness in worldliness. Christian, go where the world go. Pakinggan ho ninyo to. The church ends, matatapos, ends when worldliness begins. Ang simbahan ay magtatapos, mawawala mga kapatid, manghihina. Pag ang bawat membro magsisimula ng maging worldly. Alam nyo ho, nangyayari, ang kamunduhan, dinadala natin sa church. Dapat ang kabanalan, yan ang dali natin sa labas. Hindi yung mundo ang dadali natin dito. At sana ho, pag tanong natin sa church, wala na nakasumpal na mga headset sa atin.
Kasi hindi naman namin alam kung anong pinakikinggan mo. Baka naman ang pinakikinggan. Kahit na hindi pa sa church, kahit sa ibang lugar, dapat kung may MP1 kayo, 2, 3, 4, 5, o mga cellphone kayo at sinasaksak nyo yung headset nyo, dapat mga Christian song yan. Yan, paborito nyo yung price tags. Paborito nyo yung, ano yung paborito nyong kanta? Apo? Hindi nyo pa masabi-sabi, nahihiya pa kayo. Alam nyo naman. Di ba, yun ang madalas yung kantahin, yung curves and, wow. Mayroon pang curves at yun ang gusto niyo mga kanta. Kanta ni Bruno Mars, kanta ni yung si Padilla. Daniel Padilla. Kung pag minakanta mo yun, akala mo ikaw siya. Ang layo naman kaya, magsalamin ka nga. Mas gwapo ka doon. Kristiyano ka kaya, amen? Ang kinakanta mo dapat, nasa tenga mo, to God be the glory. Ay, ang baduy naman ng mga kanta mo, sabi ng unbeliever, di baling baduy, at least sa Panginoon. Alam nyo ba, our stand for God is unpopular to the world. Yung stand mo sa Diyos, hindi naman alam ng mundo yan. Baduy sa kanila, KJ yan. Wala yan, wala kwenta yan. Okay lang yun, hindi ka naman sa kanila naglilingkod. Sa Diyos ka naman. Pero alam nyo, maraming young people ngayon, mga kapatid. Ang mga kanta nila, kanta sa mundo. Gumaganon-ganon pa. Tuwan-tuwa pa yan, mga kapatid. Kaya pagdating sa church, gumaganon-ganon din. Di niya napansin, nasa simbahan na pa. Uy, nasa church ka na kaya? Oh, di ba kapatid? We go where the world go. We are feeling the church, or we are feeling the dance hall, the clubs, the theater, the amusement, the racetracks, even in the Lord's Day. Kahit alam nyo ho, kahapon, ewan ko kung sino pumunta. Sino ho ba sa inyo pumunta sa Clark kahapon? Ang daming tao, balloon festival kaya. Ang daming mga sasakyan, daming tao. Hanggang kanina ho nagtapos. Mamaya ho magtatapos pa siya. Pero salamat, hindi nyo muna inuna nyo ang araw ng Diyos. Nagpalibad sila ng mga eroplano, mga skydiving, and then mga activities on air, balloon. Di ba, mga giant balloons. Ang sarap panoorin, pero wala nang sasarap sa simbahan. Alam nyo ba, kung sa mundo ngayon tumingin ka sa mall, mas maraming tao sa mall, mas maraming tao sa clubs, mas maraming tao sa mga amusement center. Punta ka sa Worlds of Fun. Ang dami kaya mga naglalaro dyan. Alam nyo, totoo ito ha. Meron akong nakita sa Worlds of Fun. Alam nyo ang tawag sa larong ito, yung ginaganon tapos parang may jolen. Ha? Sa Worlds of Fun. Gaganonin mo tapos pupunta siya. Alam nyo, meron isang matanda doon, 70 years old na babae. Aba, nag-i-enjoy siya, ginaganon niya. Enjoy na enjoy ho siya. At tinitignan ko siya nung nakahulog siya ng coins, tokens. Matuwan-tuwa siya. Ang babaw ng kaligayahan. Nag-i-enjoy siya. Meron pa palang mga ganong tao, no, na kahit na pambatang laro, pang teenager, tuwan-tuwa siya. Ang nakakalungkot ho, punta ka na Sunday sa mall, ang daming nasa mall, wala sa church. Okay lang sana pag nag-mall ka, pasaunahin mo yung church. Amen? Sige, mamaya, punta ka sa Walter, magdamag, gusto mo, ikaw na magsara. Okay lang yun, basta natapos mo muna yung service. Kaya ho hindi lumalago ikaw, kaya hindi sisisiin mo ang church, sisisiin mo ang pastor, hindi ako nag-grow sa church na yan, maganap na lang ako ibang church, kaya hindi ka nag-grow, hindi kasalanan ng pastor, kasalanan mo. Kasi dala-dala mo ang lahat ng kamunduan sa church, kaya pag nag-a-attend ka, agad naiinip ka na, uwi na lang ako, wala naman ako napupulot, kaya wala ka napupulot, kasi ang nasa utak mo, puro kamunduhan. No Christian can influence the world if they are worldly. Alam nyo ba, wala kang may impluensyang kapwa mo, kaklase, classmate mo, kung ikaw din ay makamundo. Makamundo na nga sila, sinabayan mo pa. At alam nyo, nakakalungkot, kung sino pa yung mga Kristiyano, sila pa yung maraming alam na worldly song. Kung sino pa yung mga Kristiyano, sila pang maraming alam na mga lugar na pwedeng pasyalan, lugar. Tapos pag nag-post ka sa Facebook, ang dami mong mga profile picture, ang dami mong mga background. Pati yung manok background, baboy, ginawa mong background. Tuwan-tuwa ka pa. Manok lang, natuwa ka pa, background mo. Sino kaya sa atin ang background niya ay verse sa Bible?
Sino sa atin kaya ang profile picture niya ay banal na kasulatan? Alam niyo, sa mga post lang natin, makikita mo na kung anong klaseng Kristiyano ka eh. Sa bahay niyo lang malalaman na kung anong klaseng Kristiyano ka, kung worldly ka, hindi. Kung ano ang gustong pinapakinggan, kung anong gusto mo laging ginagawa. Kaya, let's get out of this. We begin to embrace pleasures of sin. And Moses reject them. Ang sabi ni Moses, for mas ginusto ko, sabi niya, kasama ko ang mga lingkod ng Diyos, mga tauhan ng Diyos, kaysa mag-enjoy ako in the pleasures of sin for a season. We begin to be satisfied. We begin to satisfy our flesh. We begin to feed our minds with so much fun in this world. Alam niyo ba, kaya pagdating sa church, wala ka ng gana. Kasi ang Bible, totoong pagkain. Pero lahat, 6 na araw, Monday to Saturday, kinain mo lahat ng mga junk food sa mundo. Kaya pagdating mo sa church, wala ka ng gana sa totoong pagkain ng salita ng Diyos. Paano? Palagi kang junk food. Tingnan yung bata, pakainin mo maraming junk food, tapos pakainin mo ng lunch. Hindi na masyadong kakain. Wala nang gana yan. Kailan nyo ba, no wonder in the church, marami mga member nag-a-attend sa church, wala namang gana. Totoo yan. Walang gana sa church. Kasi lahat ng chichirya nakain mo sa mundo. Kapag dating sa Bible, wala ka ng gana. Sana may gana ka pa rin. Dahil ang huli, ito ho yun. Related na related sa akin sinasabi. Weakness of diluted message of the Bible. In Matthew chapter 3 verse 10, the axe is laid to hew down. Ang sabi niya, the tree. Para magkaroon ng bunga. No, sabi niya, ang axe, that's the word of God, ay handang-handa na para palakulin tayo, para tayo sibakin, mga kapatid, saktan. Kung kinakailangan, masaktan ka ng salita ng Diyos, so be it. Kung tamaan ka ng mensahe ng Panginoon, so be it. Blessing nga yan eh. Yung iba nga, mga kapatid, gustong-gustong tinatamaan, ikaw naman, ayaw mo, pinapasa mo sa iba. Ay, pastor, preach on, para sa kanya yan. Sa kanya yan, nagturo ka. Tinuro mo yung nasa likod, yung blessing na wala. Dapat pagka tinamaan ka ng mensahe, sabihin mo sa akin yan, preach on. More of that, because I'm blessed. Ba't wala nang nabibless sa Bible? Kasi pinapasa natin yung mga mensahe. Ay, sa kanya yung pastor. Nasasabihin natin, sana nandito si kapatid, kundi tinamaan siya. Nang hinayang ka pa, kahit na wala siya, andyan ka naman. Amen? Palagay ko naman sa dalawang mensahe mula kaninang umaga, kahit paano, tinamaan ka. Amen. The church is not a place to entertain people. The singers, the choir, are not singing to entertain you, to tickle your ears. They are here to sing for the glory of God and to encourage you. Because the church is never built by Jesus Christ for an entertainment. It is built for encouragement and to strengthen the members. Wala ho tayo sa entertainment. Huwag niyo hanapin sa Apple Diap dito. Wala ho siya. Marami tayo dito, Apple, pero walang Apple Diap. Huwag niyo hanapin si Bamboo. Maraming kawayan ho dito, pero wala si Bamboo. Mga kapatid, yung mga singers natin, they may not be professional singers. They may not be like the singers of the world, but they glorify God and they encourage us. Hello? Whether you are encouraged or not, the important thing is they're glorifying the Lord. If we love to hear soft-spoken messages, spoon-feeding members, we will not grow. Courage are becoming weak. Courageous Christians are becoming coward because of loving words rather than the words that may correct them. Alam nyo, mas masarap pakinggan sa mensahe, yung natatamaan ka. But I'm afraid today that most churches don't like messages that are sound, that are biblical, that are doctrinal, that are courageous enough to tell the truth. Spare not, lift up thy voice like a trumpet, the Bible says in Isaiah. And the Lord said to Isaiah, lift up thy voice like a trumpet, show my people their sins, and then their transgressions. Kaya alam nyo, kung hindi nyo makikita ang sarili nyo sa salita ng Diyos, sino pa ang magtuturo sa inyo? Ang tanong, kapatid, kung walang simbahan, sino magtuturo sa atin? Di ho ba? Dapat magpasalamat tayo, there is a church on this place. Nakilala ang Panginoon through this church. Lumago ka through this church. And brethren, don't let the Bible, na mawala sa ating kamay, mawala sa puso natin. That I hope every message
whether there's a guest speaker or not, whether the pastor is here or not, because it's the message of God. Let us hear and let's grow. Because the internal problem of our churches today, or the problem of our churches today, and what weakens the church today, is not on the outside, it's in the inside. Weak faith, brethren, will weaken the church, will weaken the members. Not only weak faith, weakness of self-satisfaction, weakness in worldliness, and weakness in biblical or diluted message of the Bible. Let us all stand, let's pray. Tayo po ay tumayong lahat, tayo po ay manalangin. Mga kapatid, tignan mo ngayong hapon, hindi ho ba kaya ang problema sa kalagitnaan natin ay nasa loob? Individually, nasa loob, nasa puso mo. It is not that unbelievers, your friends, will stop you. No one would stop you if you want. Wala hong tao na pagpigil sa'yo kung gugustuhin mo lang. Ang totoo niya, kapatid, pag ginusto mo magpatuloy, wala makapigil sa'yo eh. Kahit ang church. Dahil ito'y church ng Panginoon, hindi pwedeng sirain to ng mga unbelievers. Church is destroyed by the church itself. Don't be a part of it. Instead, be part of the growth and success of the church and for the furtherance of the gospel. Be a blessing in your church. Can I remind you as I close, mga kapatid, don't harm the church by the character you have today, but instead be a blessing to the church. Pastor, I want to be a blessing in my church. And so help me to pray that I'll grow. Even though there are discouragement, disappointments, even though I could not get what I want, you cannot get all you want in this church. Alam mo, importante, God is getting something from you every time you are in the church. Yun ang importante. May nakukuha ang Diyos sa'yo. Natutuwa ang Panginoon dahil nandyan ka. Kaya wala kang natutunan, kaya may natutunan ka, blessing. Dahil andyan ka, na-bless ang Panginoon sa'yo. And you know what? On such way, binibless ka ng Diyos. Kasi nakikita niya, kapatid, nagpapatuloy ka. Huwag mong hayaan ang loob ay masira. Ikaw ang maging pagpapala at maging sanhi ng lunas at kalunasan at kagalingan ng simbahan natin. There are wounded soldiers out there that could not stand because there are members who criticize them. Nadapa na nga, natawanan pa natin, pinagtawanan pa natin. Hindi ho ganon. Kung nag-backslide siya, nag-attend sa church, let's be happy nag-attend siya sa church. Don't be a criticizer. Be a blessing to each other. Be a blessing in your church. Be a blessing to your pastor. Be and have a God-glorifying life. Kung ikaw kinausap ng Panginoon, bago po ako mag-pray, kinausap ka ng Diyos through this message. And I'm inviting you to come in the altar. Sama-sama ho tayo dito sa harap. Mag-pray ho tayo. Kausapin natin ang Panginoon. While head bows and eyes closed, and Christians are coming in the altar, kneeling down to the Lord. Tell the Lord what is in your heart. Sabihin mo kung ano nasa puso mo, kapatid. Ang Diyos, nakikinig siya. Alam ng Panginoon kung anong pangangailangan meron tayo. And I'm sure, mga kapatid, itong mga mensaheng ito ay isa sa mga pangangailangan na meron tayo ngayon. And I hope we will respond to God and be a blessing to our church. Father, thank you so much for this day. Thank you, Father, for the hearts of your people that I know they are listening, that I know, Lord, they are attentive to listen. Though yung iba pagod, yung iba mga kapatid, mga Panginoon ay talagang bigat ang kanilang katawan o maaaring puyat pa mula kagabi. But thank you, Lord, they are here today. And we're so pleased. And I know, Lord, kayo po ay mas higit na natuwa dahil nakikita niyo po kami, nandito kami. We may not get all the things we need in the church, but it's not us, oh God, it's all about Jesus. It is not that we get something in the church, it is what God gets from us every Sunday we serve. Kuminsan nga po, sinasabi namin, di po kami na-bless. Maaari sabihin namin, hindi naman na-bless, hindi man ako na-bless sa aking katabi, hindi ako na-bless sa mensahe. But what matters, Lord,
host this. Natuwa po kayo dahil nandito po kami. At I'm sure, Lord, wala sa amin na hindi po nabibless every time mag-service siya. Step by step, lumalago po kami. At natatakpan namin ang mga problema sa loob ng simbahan. This is God's church, but it's composed of sinners saved by grace. Problems are arising in our churches today, but I pray, Lord, that we will not be the problem. Instead, we will be the solution of the problem. Bless each members. Make all these members of God faithful. And until Jesus comes, we will serve you. We love you, Lord. Alam niyo po yan sa aming mga puso. Kaya panalangin ko sa bawat members, sa bawat isa nandito sa harap, tulungan niyo po. Thank you, Father, for this day. All these things I ask in Christ's name we pray. Amen. Sige po, tayo po yung tawagin ko lang po, Sergio.